nagandahan lang po ako talaga dito sa reaction. Aloys. Ayan. Nagandahan, kasi dito kahapon, naka-live ho tayo mga bossing eh. Naka-live ho tayo kahapon dito. At sinasabi, Mark, para mas maliwanagan ka patungkol doon kay Cabral, tingnan mo yung live ni Bagong Lipunan, si Bagong Lipunan, kaibigan po natin yan, no? Pero ganun pa man po mga bossing, kung gusto nyong mapanood ng tuloy-tuloy at walang putol mga bossing, puntahan nyo po yung mismong channel ni Bagong Lipunan para po makita nyo, mapanood ninyo yung kanyang pag-aanalisa doon sa kay Cabral. At ang kanyang title nga dito ay Cabral is alive. Yun po, hanapin nyo lang po yun mga bossing. Boss Kaloy, no, hinahanap ko yung conversation natin dati. Kasi dito pumunta na si Kaloy, no, si Roy. Nag-live na ho kami dalawa niyan, mga kababayan. Hinahanap ko yung conversation para magpaalam ako, nahihiram ako nung kaprasong video niya para medyo maipaliwanag ko at mas maayos ko yung maipakita sa inyo, no? Hindi ko makita ho eh. Anyway, mga bossing, ito, pakinggan ho natin. Boss Kaloy, pahiram, saglit, no? Pati si Sandro. And yun na nga mga Kaloys, nagtatanong yung report, kahit yung picture ng katawan sa baba ay hindi talaga angkop sa tumalon. Ayan nga yung mga nasasabi ho natin lahat, mga kababayan. Yung iba sinasabi, ang tsinelas, ang sapatos ni Cabral nung nasa hotel, ay sapatos nung tumalon, biglang naging ano na daw ho. Naging, ano pangalan nun? Yung Crocs na daw ho, na kulay pink. Diba? Lahat to yan, mga boss chipamo, sir eh. At eto, meron din siyang naging vlog na merong sinasabi na mayroong pumick up, no? O merong nakaantabay na sasakyan kay Cabral pagkatapos. Ganun yung ano. Ngayon, ang sabi ko naman, no, merong mga selfie-selfie. Di ba? Merong mga selfie-selfie na ipinapakita sila. Ang sabi ko hindi kaya itong mga selfie-selfie na ito, sinadya nila. Para lang, yung tipo bang, pag tayo kinwestiyon ng mamamayang Pilipino at ng taong bayan na hindi totoo yung pagkamatay ni Cabral dahil merong mga issue at merong mga nangyaring na ganyan, meron tayo ipapakita na selfie, no, na talagang umupo si Cabral dyan. Na talagang nandyan kami at pumunta kami dyan sa lugar na yan. Paano pagka-selfie? Selfie, okay. Kung yung sinasabi nga ni Kaloy na may sasakyan na nakaantabay, alis na. Lipad na ibang bansa. Hindi makakalipad na ibang bansa kasi pinapatawag ng mga ICI, di ba? Kunyang life, siyempre nakamata ho sa kanila. So ang nakikita ko diyan, kung sakali na buhay pa ho mga kababayan, backdoor ang gagamitin niyan. Palikod, no? Kagaya nung kay Roque. Sasabihin nyo naman, Mark, wala na yon. Na ano na yon, nasarado na o hindi na pinapayagan o wala nang gumagawa nung pagbabackdoor na yon. Nung kagaya nung ginawa ni Roque kasi nasiwalat na. 1 milyon. 2 milyon. Ano kay Cabral yung 2 milyon kung sakali? Panis. Hindi mo ilalabas yun. Sige, halika na. Di ba, simpleng bankero na ginagawa mo dati yon. Sige, bahala na. Halika na. No? Sabihin na natin, baka pati 5 milyon, no, mga bossing, madali di ba? Easy Kasi nga, ano ang sabi? Halos 400 bilyon daw po ang dumaan sa kamay ni Cabral. Mga kababayan, kung 10% siya doon, aabot kong 40 bilyones. Di ba? Sabi nga ni John Vic Remulla, aabot ng 20 billion yung ill-gotten wealth ni Cabral. Kasi nagtago yung paa sa bato. Ano yun? Una siyang tumalon tapos may hinulog na laking bato. Kaya nasa ilalim yung kaya lang hindi tumama dun sa paa. Nakita nyo? Ang daming butas. Ang daming dapat sagutin. No? Paano nga naman yun? May bato tas nahulugan pa ng isang bato.
Umilalim kasi yung paa. Tapos yung Pitos style ho, mga bossing, yung naging pwesto nung bangkay na di umano'y si Cabral daw ho. Yun na nga, umiwas. Ang bato na po ang umiwas kasi ayaw daw madamay. Diba? Ulitin ko mga kababayan, kung gusto nyo mapanood pagkatapos ng live natin, tuloy-tuloy itong reaction po ni Kaloy kasi talagang napakadetalyado po nung pagkaka-reaction niya. Puntahan nyo po yung channel niya. Alam ko nasa 145,000 views na po itong reaction niya, mga bossing. Ayaw maimbestigahan ang bato kaya umiwas na lang siya. Nasa ilalim yung paa. Balikan yung analysis natin mga kaloys. So, bakit nga ginagawa ito ni John Vic Rimulya? Kahit sabihin Ako si John Vic. Oh, ayan. Siyempre, hindi ho talaga questionin si John Vic dyan. Mga bossing. Kasi sabi ni John Vic, okay na, okay na. No, cleared na yung iba. At talagang si Cabral nga daw ho yun. Madami pa din po talaga, mga boss Chipamo, sir, sa mga kababayan natin. Ang sinasabi, hindi kami satisfied. Parang hindi kami makapaniwala talaga na si Cabral yun eh. Lalo na bilyonaryo, ganun yung ano. Tapos, yung mga nakita pa ho natin, mga bossing, na interview sa kanya, ano sabi? Takot sa height. Tapos makikita mo nandun. Sa gilid, nakaupo. O, di ba? Salungat ho. Di ba, Silvia Latorre? O, salungat na salungat. nila, PNP po yan. Well, sino po ang boss ng PNP? Di ba ang DILG? Si John Vic. Right? So, Totoo, nakremate na ba agad? Ang bilis naman. Totoo yan. Dukha ng Cereza Force. Totoo ba na nakremate na agad? Ang bilis naman. Lalo hong mapapaisip ang mamamayang Pilipino diyan. Bakit gano'n? Kakabilis naman nun. Ang dami pang nagdududa. Yung mga nagdududa po, mga bossing, may karapatan naman po yan. Bakit to? Kasi sa bulsa nila galing yung ibang kayamanan ni Cabral. Tax ng mamamayang Pilipino yan eh. Di ba? Kaya talagang may karapatan ang mamamayang Pilipino na tanungin at usisain lahat yan. yun na nga, BBM, sisibakin na ba itong si John Vic? Right? Kaya ba niya? Yun yung katanungan mga kaloys. So comment lang kayo dyan mga kaloys. Yun. Pero hindi naman, tingin ko hindi naman ho siguro aabot sa ganyan no, mga kababayan. No? Pero yun nga, yun yung sinasabi ni John Vic Remulla na si Cabral talaga yan, yung mga ano tawag doon, yung mga ano word na kung kailan nandito na tayo. Kumbaga, yung mga sign na si Cabral yan, si Cabral yan, pero hindi ho talaga hindi ho talaga pinaliligtas ng mamamayang Pilipino, mga bossing. At saka biruin mo. Biruin mo nga naman. Sa tsinelas pa lang, tsaka sa Crocs pa lang at doon sa sapatos na suot. Isa pa, yung lagi ko sinasabi, ang balita nila, sa umpisa pa lang, walang malay. Hindi mo kasi sasabihin na walang malay yung isang tao kung meron kang nakikitang nagkalat na dugo sa paligid eh. Di ba? Hindi mo sasabihin, yun po yung unang balita eh. Sabi ng mga nagbalita, natagpo ang walang malay si Cabral. Ganun po ba ang sasabihin mo pag nakakita ka ng isang tao na nakahiga, walang malay, pero nasa paligid dugo? Hindi. Unang iisipin mo yun, buhay pa ba yan? O bala na yata, patay na yan. Pag nakakita ka ng isang tao na duguan at wala nang malay, patay na ang ibabalita mo dyan. Ang dami hong butas, mga kababayan. Kaya po hanggang ngayon, ang mamamayang Pilipino, talagang sinasabi, buhay pa yan, buhay pa yan. Paano? Ano gagawin ninyo? Ito na lang tayo. No? Ano ang gagawin ninyo kung sakali makasalubong nyo si Cabral? Ano? O kunyari, lalo na yung mga taga-ibang bansa, kung makasalubong nyo si Cabral, pero malabo na din, no? Kung talagang yan yung ginawa nila at yan yung naging script nila, na kunyari, patay-patayan si Cabral pero buhay pa,
tingin ko magpapaayos na din ang mukha yan. Magpapapalit na, kumbaga, may papaiba na yan sa mukha niya na hindi na siya makikilala ho, mga bossing. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, dito sa Canada. Malaki ang Canada. Oo. Napunta na ako dyan. No? Napunta ako dyan sa Canada, sa Vancouver. Diyan ko unang naranasan na yung ulo ko madapuan ng snow diyan sa Vancouver, Canada. At saan ba ako nagstay noon? Nagstay ako noon sa Pan Pacific Hotel. Ang ganda diyan sa Vancouver. Baka siguro mga bandang July, pagbakasyon ng mga bata, dadaan kami diyan. Anyway, mga bossing, Chipamo, sir. No? Sabi ni Nene Bakuli, Sir Mark, totoo ba nakalaya na si Duterte? Madam, saan mo naman nakuha yung balita na yan? Napakalabo ho niyan, madam. No? Si dating Pangulong Duterte ay nandoon pa din po, nakapiit, mga kababayan, mga boss Chipamo, sir. No? Anyway, mga bossing, ako'y magpapaalam na.